Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataon na maranasan ng totoong pag-ibig. Yung pag-ibig na sabik kang makita ang taong minamahal mo at akala mo'y hindi na magwawakas pa. Pero paano kung biglang magwakas ang inyong pagmamahalan sa hindi inaasahang pangyayari? Ano ang iyong gagawin? Mananatili ka bang nakakapit o magpapasyang bibitaw na lamang dahil yon ang alam mong tama? Bago ko simulan ang aking kwento ay hayaan niyo muna akong magpakilala. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kuzon. Nakatira ngayon sa Marikina City pero tubong Cebu ako. Ang ikikwento ko sa inyo ay ang aking love story na unusual, na hindi mo ine-expect na mangyayari sa totoong buhay. Papa Dudut, may nobya po ako at higit 7 taon na kaming nagmamahalan. Ang pangalan niya ay Reynalyn. Napakaganda at napakabait na dilag, kahit mga kapatid at magulang ko ay gustong gusto siya. Pareho na kaming profesional na arkitekto at pareho pa ang kumpanya kami nagtatrabaho. Kolehiyo pa lamang kami ng isa-isa na naming plinano ang aming kinabukasan bilang mag-asawa. At damang-dama ko pa noon ang binitawang salita namin para sa isa't isa. Kuson, kahit na anong mangyari sa oras na magpakasal na tayo, ipangako mong ako lang ang mamahalin mo, ang wika niya noon sa akin. Oo naman, mahal ko. Ano pa ba't gumawa na tayo ng mga planong ito? Yun naman ang sinabi ko sa kanya. Naantig naman ang puso ni Reynalyn kaya niyakap niya ako noon. Mahal na mahal kita, bulong pa niya sa akin. At sinagot ko yon ng isang mainit na halik. Matagal na kaming nagmamahalan noon, Papa Dudut. Nagsimula yon noong magkakilala kaming pareho noong college. Unang kita ko pa lamang sa kanya ay agad na akong na in love. Naging magkakaibigan kami noong una hanggang sa napansin kong tila nagkakagusto na siya sa akin, hanggang sa nagtapat siya na mahal na nga niya ako. Dahil doon ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na ligawan na si Reynalyn. At doon na nagsimula ang makulay naming relasyon bilang mag-boyfriend-girlfriend. Hanggang sa nakapagtapos na nga kami sa pag-aaral at naging arkitekto ay para akong lumulutang sa kasiyahan, dala ng pag-ibig na akala ko'y hindi na matatapos. Umabot na kami sa pagpundar ng bahay na ninais namin, pero totoo nga ang kasabihang huwag piliting angkinin ang kinabukasang hindi pa nakikita. Noon pa man ay pansin ko na ang kahinaan ng katawan ni Reynalyn, lalo't may sakit siya. Kahit simpleng lagnat ay umaabot ng 2 hanggang 3 linggo na pagpapahinga ang kanyang ginagawa. Isang araw akala namin simpleng lagnat lang, ngunit nagsusuka na siya. Umiiyak at nangangayayat at hindi maintindihan ang pakiramdam. Kapansin-pansin din ang pagdami ng mga pasa sa kanyang katawan, lalo na sa kanyang braso. Dahil sa nakakutob na ako ng hindi maganda noon, kaya agad ko siyang dinala sa pinakamalapit na ospital. And doon ko nalaman na may sakit na leukemia si Reynalyn. Ramdam ko ang takot at pangamba. Naming dalawa, lalo't sabi ng doktor ay nakamamatay ito, ngunit gusto pa rin ni Reynalyn na lumaban sa kanyang sakit. Dumaan ang mga linggo at lumulubha ang kalagayan ni Reynalyn, ngunit pilit pa rin siyang lumalaban. Wala akong ibang nagawa para sa kanya kung hindi ang alagaan siya habang nasa ospital, at may kung anong pumasok sa isipan kong hingin ang kanyang kamay para sa isang kasal. Nang sinabihan ko ang kanyang mga magulang ay agad silang pumayag para naman daw ay mas mabigyan si Reynalyn ng panibagong rason
na lumaban sa kanyang sakit. Sa araw na hiningi ko ang kanyang kamay para sa kasal ay isa sa mga pinakamasayang araw sa aming dalawa. Walang ibang luha ang pumata kundi luha ng kaligayahan. Ngunit sa sumunod na araw din ay binawian ng buhay si Reynalyn. Kung anong saya ng kahapon namin ay siyang naging sakit kinabukasan. Sa gabi bago ang huling lamay ni Reynalyn ay napanaginipan ko siya. Kami ay magkahawak kamay sa isang puno malapit sa bahay na aming ginawa. Paulit-ulit niyang binibigkas ang salitang kasal. At ang tangi ko lang tugon sa kanya ay hindi. Nagalit na siya sa panaginip ko at nilalayo ang sarili sa akin ngunit pilit ko pa ring inaabot. Hanggang sa sumigaw siya ng pakasalan mo ako. Napabalikwas ako ng bangon dahil sa panaginip. Natakot ako pero mas nangibabaw ang pangungulila at pagmamahal ko kay Reynalyn. Ang panaginip kong yon ang tumulak sa aking pakasalan si Reynalyn kahit alam kong hindi pangkaraniwan ang gagawin ko. Sigurado ka bang gagawin mo ito, iho? Alam mo ba ang iyong pinapasok? Naalala kong tanong sa akin ng tatay ni Reynalyn. Wala na po akong ibang naisipang gawin upang makabawi kay Reynalyn. Gayong hindi na po matutuloy ang totoong naming kasal. Yun naman ang aking sagot sa kanila. Nagtingin na noon ang mga magulang ng nobya ko sa isa't isa. Hindi makapaniwala sa sinabi ko. Pero noong araw ding yon ay pumayag sila sa aking kahilingan at parehas silang nagbigay ng basbas sa akin. Naging madali ang pagpapakasal ko kay Reynalyn. Kahit nasa kabaong siya ay nilagay pa rin sa kanyang daliri ang singsing. Hindi naman talaga formal na kasalan ang nangyari kundi ang musika at singsing lang ang gamit. Sa panahong yun ay hindi ko pa din alam kung anong klaseng kapahamakan ang aking pinasok. Hanggang sa nailibing na noon ang aking asawa, tumira ako sa bahay na pinatayo naming pareho at doon ay sinariwa ko ang masasayang mga ala-ala namin. Sinabi ko rin noon sa aking sarili na makaka-move on din ako at magpapatuloy sa buhay. Pero papadudod simula noon ay naging madalas kong makita si Reynalyn sa aking panaginip. Sa parehong puno malapit sa bahay kami laging magkasama. Kung hindi magkahawak ang aming mga kamay ay natutulog siya sa aking balikat o di kaya ay ako ang natutulog. Walang usapang nangyayari, ang mga mata at katawan lamang ang gumagalaw. Tuwing gumigising ako ay laging nakatuon ang aking mga mata sa puno na nakikita sa panaginip. At kahit na malayo ay may napapansin akong itim na anino. Napapansin ng mga katrabaho ko ang aking pangangayayat at puyat sa aking mukha. Ngunit wala naman akong masamang nararamdaman. Pilit pa din nilang iminumungkahi na kailangan ko ng karagdagang panahon ng pagdadalamhati at yan ay dahil sa pagkamatay nga ni Reynalyn. 1 taon nang lumipas nang nakilala ko si Engineer Mabel. Siyang nagbigay ng panibagong kaligayahan sa aking buhay. Nagkakilala kami dahil sa isang building project at isa siya sa mga engineers na aming makakatrabaho. Hindi ko talaga siya tinatanggi na sa una naming pagkakakilala kasi ay napakabungis-ngis at ibang-iba kay Reynalyn na sa mga panahong yon ay aking inaalala. Arkitektong payat ang tawag sa akin ni Mabel kapag siya ay nangiinis. Noon ay hindi ko talaga gusto ngunit habang tumatagal kaming magkatrabaho ay nahuhulog ang damdamin ko sa kanya. Siyang naging inspirasyon ko kaya naging mas maganda at ganado akong pumunta araw-araw sa site kahit na hindi naman talaga kailangan. Minsan nga ay napapansin ko ding maging siya ay nandun palagi hanggang sa yun na nga papadudot. Dumating ang araw na nagkamabutihan ang aming mga puso. Ang baduy pero talagang nabigyan ako ng panibagong buhay dahil kay Mabel. Pero papadudot habang nagkakamabutihan kami ni Mabel ay naging mas madalas ang panaginip ko kay Reynalyn. Gabi-gabi akong nananaginip sa kanya. Sa parehong puno at parehong ginagawa ngunit ngayon ay paulit-ulit niyang sinasabi ang katagang pangako. At humihigpit ang hawak niya sa aking mga kamay at minsan pa nga ay sa iba pang parte ng katawan.
Pagising ko ay nakatuon pa din ang aking mga mata sa puno sa aking panaginip. Meron pa ding anino na nakikita ako at isa sa mga hindi ko malilimutang pangyayari ay sa unang pagkakataon may bakas ng itim na kamay ang aking pulsuhan. Nakaramdam ako ng pangamba sa panahong yon, ngunit aking isinawalang bahala. Sa araw na sinagot ako ni Mabel para maging nobya ay nanaginip ulit ako kay Reynalyn at galit siya sa aking panaginip. Sinasakal niya ako sa leeg at galit na binibigkas ang pangako at kasal. Hindi ko maintindihan kung ano ang nais niyang ipahiwatig hanggang sa hindi na ako makahinga sa aking panaginip at gumamit na ng lakas upang kumawala kay Reynalyn. Ang galit na Reynalyn na nasa panaginip ko ay nag-iba ang itsura. Naging itim ang kanyang mga mata. Lumuluhan ng dugo at pilit pa din akong inaabot hanggang sa ako'y nagising galing sa panaginip na yon. Hindi ko na namalayan na dapit hapon na akong nagising sa araw na yon. At pagharap ko sa salamin ay may bakas ulit ng itim na kamay ang aking leeg at ramdam ko ang pagmamanhid nito. Maging ang bakas ng itim na paa ay pansin ko din sa aking higaan. Takot na ako sa panahong yon at alam ko nang hindi na normal ang aking panaginip, Papa Dudut. Marami ang nakapuna noon sa aking pag-aalala, lalo na ang aking girlfriend na si Mabel. Kuson, kanina ko pang napapansin na tahimik at parang nag-aalala. May problema ka ba? Usisa niya sa akin noon. Sa puntong yon ay napabuntong hininga na lamang ako at inamin sa kanya ang katotohanan. Madalas kong napapanaginipan si Reynalyn itong mga nagdaang gabi. Palala ng palala ang galit niya sa akin. May pagkakataong nagigising na lamang ako na masama ang aking pakiramdam. Tapos ay nagugulat ako na may mga marka ng itim na kamay sa aking leeg, braso at buong katawan. Anong ibig mong sabihin? Nagmumulto siya sa iyo? Lalong nag-alala si Mabel sa aking kwento. Oo, galit na galit siya kasi minahal kita. Ayaw niya akong main love ulit sa iyo. Kaya sa panaginip ko nagiging violente siya, tapos pagising ko nga ay nagtataka ako sa mga iniiwan niyang marka na para bang totoong nangyari yung mga panaginip niya sa akin. Paliwanag ko sa kanya. Baka naman meron ka pang hindi nagagawa na pangako mo sa kanya kaya hindi siya matahimik, ang sabi pa ni Mabel sa akin. Nagawa ko na, Mabel. Katunayan, ang gusto lang naman niya noon ay pakasalan ko siya. Pinakasalan ko siya noon kahit na patay na siya, sagot ko. Mamayang kaunti ay nagsalita si Mabel tungkol sa isang karanasan niya na siyang nagpagimbal sa akin. Alam mo na panaginipan ko rin si Reynalyn eh. Kinakabahan niyang sabi noon sa akin. Sinasaktan ka ba niya? Usisa ko. Malakas ang tibok ng puso ko ng mga sandaling yon. Kuson, pinahihiwalay ka niya sa akin. Sa panaginip ko, pinagbabantaan niya ako na papatayin. Nag-aalala niyang sagot sa akin. Papadudot na alarma ako sa sinabi niyo ni Mabel kaya umisip na ako ng paraan para matigil na ang panggugulo ni Reynalyn sa aming buhay. Kaya't ng mga panahon na yon ay nagpasya akong umabsent muna sa trabaho at pumunta sa bahay ng mga magulang ni Reynalyn. Pero papadudot laking gulat ko nang ginawaran ako ng sampal ni tita pagdating sa kanilang tahanan. At pilit siyang nilayo ni tito sa akin at pinapupunta sa kwarto upang makapagpahinga. Bakit po tita, ano pong ginawa kong kasalanan? Nalilito kong tanong sa kanya. Dahil sa iyo, Kuson. Nananatili ang paghihirap ni Reynalyn sa kabilang buhay. Naibulala sa akin ang ina ng aking nobya. Litong-lito ako sa pangyayari dahil merong mga wasak na gamit sa kanilang bahay. Pinapasok pa din ako ni tito at pinaupo sa sofa at doon ay sinabi niya sa akin kung bakit bigla na lamang akong sinampal ni tita. Alam mo bang halos gabi-gabing nananaginip ang asawa ko kay Reynalyn? Sa bawat panaginip ay humihingi ng tulong ang anak namin upang pakawalan siya at tila ang singsing na ibinigay mo sa kanya noong patay na siya ang kumakandado sa kanya.
Galit ang tita mo dahil sa ginawa mong kasalanan. Hindi makalakbay si Reynalyn sa kabilang buhay, aniya. Maging ako tito ay nananaginip kay Reynalyn. Galit siya sa akin at hindi ako pinapakawalan sa aking panaginip, ang sabi ko naman. Nagmamakawa kami kuson. Humanap ka ng paraan upang mapakawalan mo na si Reynalyn at baka may kung ano pang mangyaring hindi maganda sa inyo ng asawa ko. Dagdag ng ama ng aking dating nobya. Agad ako naghanap ng albularyo upang tulungan ako sa aking hinaharap na problema. Hindi naging madali dahil kinailangan ko pang bumiyahe at lumiban ng ilang araw sa trabaho upang makita ang aking hinahanap. Si Tang Enoy ang tumulong sa aking problema. Pagpasok ko pa lamang sa kanyang maliit na tahanan ay alam na niya kung ano ang pakay ko at sinabi pa niyang hindi magiging madali ito. Ipinaliwanag niya sa akin na may dalang kapahamakan ng pagpapakasal sa isang patay dahil pinapanatili nito ang kaluluwa ng isang tao dahil sa pangakong mananatili kayong magkamiyak sa buhay. Pinagalitan pa ako ni Tang kung bakit ko daw ginawa yon nang hindi man lang nagdalawang isip. Lalo ko lang daw pinahirapan ang sitwasyon dahil sa bago kong nobya. Iminungkahi ko din kay Tang ang aking mga panaginip at mga markang nakukuha ko dulot ng panaginip na yon. Ang nasa panaginip ay hindi si Reynalyn kundi isang demonyong nagbabalat kayo lamang. Ang inyong pagpapakasal ay naging paraan ng demonyo para gawin ang kanyang masamang balak sa iyo. Ang mga markang yon ay gawa ng diablo at kung hindi ka pa gumawa ng paraan ay baka mapatay ka niya. Sa tulog dala ng mga panaginip pagkat hindi ka papakawalan pa. Papadudot sobrang nangamba ko sa mga binitawang salita ni Tang Enoy. Kaya agad akong nakiusap noon sa kanya na tulungan akong malabanan ng demonyo at mapakawalan nito ang kaluluwa ni Reynalyn. Hanggang sa may sinabing ritual siya sa akin na maaaring magpatigil sa gawain ng diablo. Totoong hindi madali ang pinagagawa ni Tang Enoy sa akin. Pero ginawa ko pa din dahil alam kong utang ko ito kay Reynalyn. Araw-araw mula ng pag-uwi ko ay pumupunta ako sa libingan ni Reynalyn at sa alas 3 ng hapon ay sinasambit ko ang orasyon na ibinigay sa akin ni Tang Enoy. Kasama sa orasyong yon ang paghingi ko ng tawad kay Reynalyn at ang aking pamamaalam sa kanya. Ginawa ko ito sa higit 3 buwan at sa mga buwang yon ay malimit akong nananaginip kay Reynalyn, galit pa din ngunit hindi umaabot sa pisikal. Sa huling araw sa orasyon kong yon ay nilagay ko ang aking singsing kasamang alay na pagkain. Habang ginagawa ko ang orasyon ay napakalakas ng hangin at tila pilit na pinapatay ang apoy ng aking kandila. Rinig ko din ang bulong na huwag mo akong bitawan gamit ang tinig ni Reynalyn. Pinilit ko talagang hindi magpaapekto hanggang sa mas lumakas ang hangin at ang bulong na aking napapakinggan, ngunit hindi pa rin ako nagpatinag hanggang matapos ko ang huling salita sa orasyon. Inilibing ko papadudot ang kandila, singsing at ang kopya ng orasyon. Malapit kung saan inilibing si Reynalyn. Ang mga nagdaang araw ay naging matiwasay. Ang aking panaginip ay hindi na si Reynalyn at nakakatulog ako ng mahimbing sa aking kwarto. Isang gabi nang matagal akong nakauwi sa bahay dahil sa isang karawan ng katrabaho ay agad akong nakaamoy ng halimuyak ng sampagita. Sa sala ay nakita ko si Reynalyn na nakaupo. Napakapayapa ng kanyang mukha. Unti-unti siyang lumapit sa akin at hinawakan ang aking mukha. Hindi ko napansin na sa panahong yon ay lumuluha na ang aking mga mata. Nagunahang pumatak ang aking luha at gusto kong ibigkas sa mga salitang Reynalyn, miss na kita. Nanong ko pa gustong sabihin sa kanya sa bawat panaginip ngunit ayaw ibigkas ng aking mga labi. Tanging ngiti at halik sa aking pisngi ang iginawad niya bago siya tuluyang naglaho at nagising ako. Panaginip lang pala ngunit parang totoo dahil sa paggising ko ay dama ko pa din ang bakas ng luhang pumatak sa aking pisngi.
ang kanyang halik at ang halimuyak ng sampagita. Mula noon ay hindi na ako nanaginip pa ng tungkol kay Reynalyn, pagkat alam kong yun na ang huling pamamaalam niya. Naging masaya kaming magnobya ni Mabel hanggang sa umabot ng totoong kasalan sa simbahan ng aming relasyon. Sa ngayon ay 16 years na rin kaming kasal ni Mabel at may 4 na rin kaming anak. Parehong magaganda pa rin ang aming mga careers at patuloy ang pagdagsa ng blessings sa aming pamilya. Masaya kami sa aming buhay at sa totoo lang, Papa Dudut, ay wala na kaming mahihiling pa. Maliban na lamang siguro sa long life para mas mahaba pa ang pagsasamahan namin ng aking asawa. Papa Dudut, eto lamang ang maibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Sana'y makarating ito sa himpilan ninyo. Mabasa at mapiling itampok sa inyong programa. Alam ko nakapupulutan naman ng aral ang aking kwento na huwag ipilit ang isang pag-ibig na alam mo na hindi naman meant to be. God knows how I love Reynalyn so much. Pero hindi kami ang para sa isa't isa. So I decided na i-let go na lamang siya at tanggapin ang babaeng totoong nakatakda para sa akin. Papa Dudut, maraming salamat at muli magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Kuzon. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.